Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, ikaw po ay nahabag sa amin na namuhay sa gitna ng kasalanan na malayo sa iyo. Salamat po sa iyong dakilang biyaya na nagbigay sa amin ng maluwalhating pag-asa at biyaya upang makapasok sa iyong kaharian na may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagkuha ng aming sumpa at kahatulan sa pamamagitan ni Jesus at hinugasan ang aming kasalanan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon magpakailanman at iniligtas kami ng walang anumang gawa. Sa oras na ito, kami ng mga tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagpapahintulot mo sa amin na magkatipon sa harap ng Panginoon na nagpupuri sa iyong biyaya, nag-aaral ng salita at nagkakaroon ng fellowship ng sama-sama. Pakiusap, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng mahabaging mga kamay mo, O Diyos. At dalangin namin na kami ay makatayong matatag sa pamamagitan ng salita, ng biyaya ng Panginoon at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa kalagitnaan ng aming iglesia, sa loob at labas ng bansa, pakiusap, punuin mo po ang lahat ng brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nawa ay buong tapang silang magpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon at maisakatuparan ng gawain ng Diyos na akayin ang maraming kaluluwa tungo sa Panginoon upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kung may mga kaluluwang hindi pa naliligtas, pakiusap, buksan mo po ang kanilang mga puso at tulungan silang maunawaan ang dakila at kamanghamanghang biyaya ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan. Sa lahat ng mga brothers at sisters na nangangaral, pakiusap, punuin mo po sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang makapagtotoo sila sa Ebanghelyo ng Panginoon ng tama at ang gawain ng kaligtasan ay mangyari araw-araw. Sa mga may sakit o nanghihina, samahan mo po sila sa pamamagitan ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. Pagkalooban mo po kami ng lakas at pagkakataon na mabuhay ng higit pa para sa iyo. Kami na naghihintay sa iyong ikalawang pagdating ay nagdanais na gawin mong ganap upang kapag dumating ka sa iyong kaluwalhatian, ay makatayo po kami ng may lakas ng loob na walang kapintasan. Kaya Panginoon, Ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita sa iba't ibang oras at mga araw at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, pakiusap, ibigay mo rin po ang salita na kinakailangan po namin sa oras na ito. Palakasin at gawin mo pong ganap ang aming mga puso at kaduluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa Roma chapter 6. Roma chapter 6. Roma chapter 6, verse 1 hanggang verse 4. Babasahin ko po ito. Roma chapter 6, verse 1 hanggang verse 4. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Hanggang dito po. Tuwing linggo ng umaga,
ay patuloy ko pong ibinabahagi sa inyo mula sa Biblia ang patungkol sa mga buhay at tungkol sa mga patay. Hindi po ito tumutukoy sa pisikal na buhay at patay, kundi sa mga kaluluwang namatay dahil sa kanilang mga kasalanan at ang mga taong naligtas na pinagkalooban ng Diyos ng bagong buhay. Kaya maraming mga talata ang nagsasabi ng patungkol sa mga tumanggap ng buhay na walang hanggan at ang mga kaluluwang namatay dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga po, tayo na mga naligtas mula sa mga patay, gaano po ba tayo naiiba mula sa mga patay? Ang mga patay, sila ay walang anumang pag-asa, ni hindi nga nila alam kung ano ang katayuan nila. Ang isang buhay na tao ay may pag-asa, mayroong kalooban at layunin na mabuhay. Kaya ang taong ipinanganak na muli at ang taong hindi pa naliligtas ay mayroong malaking pagkakaiba. Bilang anak ng Diyos, dapat silang mamuhay ng nararapat gaya ng sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, ano ba ang pamumuhay ng patay at ang pamumuhay ng buhay? Kung paanong ang liwanag at kadiliman ay magkaiba, at ang langit at ang impyerno ay magkaiba, ang mga ito ay hindi dapat na magkatulad. Kaya nga po, sa araw na ito ay sasabihin ko po ang tungkol sa mga taong naligtas, ang mga naipanganak na muli. At gayon din ang mga tao na may problema pa sa kasalanan. Ang mga buhay, ang mga Kristiyanong naipanganak na muli, ay hindi na mabubuhay sa kasalanan tulad ng mga patay. Ang anak ng Diyos ay hindi mabubuhay tulad ng anak ng demonyo. Ang taong mapupunta sa langit ay hindi katulad sa taong mapupunta sa impyerno. Kaya nga, ang buhay ng mga ligtas na Kristiyano, ang buhay ng mga Kristiyano ay napakahalaga. Ang katibayan ng buhay at ng patay ay malinaw na magkaiba sa Biblia. Kaya nga, isinulat dito sa Roma chapter 6 verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Kung titingnan po natin sa Roma chapter 5 sa verse 20, subalit dumating ang kautusan na nagbubunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Nabanggit po ang salita dito na lalong dumarami ang biyaya. Lalong dumarami ang biyaya. Medyo hindi po ito madaling maunawaan. Subalit ang Diyos ay nagbigay po sa atin na mga makasalanan ng kautusan. Ang kautusan, ito ay ibinigay sa atin ng mga makasalanan. Ibinigay po ito sa atin. Bakit po? Ito ay dahil sinasabi sa atin ng kautusan kung ano ang kasalanan. Meron po napakaraming batas sa mundo. Ang batas ay hindi para sa mabubuting tao. Ito ay para sa mga kriminal na gumagawa ng mali. Ang batas ang magpapaunawa sa mga tao kung ano ang nagawang pagkakamali at ang kahihinatnan nito. Sa Biblia, ang kautusan po, ito ay kinakatawan ng 10 utos. Isinasaad nito sa 10 paraan kung ano ang kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya nga, ang ibig sabihin ng dumating ang kautusan,
Ibig sabihin, ay pinahintulutan ang tao na gawin ng kautusan, hindi upang makonsensya sila sa paggawa ng mas maraming kasalanan, kundi para malaman nila kung gaano kalaki ang mga kasalanan na kanila pong nagagawa. Kung walang kautusan, hindi natin malalaman kung ano ang kasalanan. Kaya nga, kapag inilagay natin ang sarili sa harap ng kautusan ng Diyos, malalaman natin kung gaano tayo kalaking makasalanan sa harapan ng Diyos. Kung susubukan nating tuparin ang bawat isa sa 10 utos, kahit isa ay hindi natin magagawa. Kaya nga, kung titingnan po natin sa Roma chapter 3, sa verse 19 at verse 20, ang kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Malalaman natin kung ano ang kasalanan. Kung wala pong salamin, hindi natin makikita ang ating mukha at hindi natin malalaman kung anong meron sa ating mukha. Kapag tumingin ka sa salamin, ay nakikita mo ang iyong mukha at kung ano yung dumi sa iyong mukha. Tama po ba? Ang kautusan ang naghahayag sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya, kung titingnan po natin sa Roma, sa chapter 7, verse 12, kaya't ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Dahil dito ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan upang maging mabuti tayong kagaya ng Diyos, at inutusan tayo ng Diyos na mamuhay na banal. Gayunpaman, ang tao ay ipinanganak na makasalanan, at patuloy na umiinom ng kasalanan na gaya ng pag-inom ng tubig. Subalit paano ang tao na ito na ay mamumuhay na kagaya ng Diyos na banal, matuwid at mayroong mabuting buhay? Ito ay talagang imposible. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Gayunpaman, kung titingin tayo sa isang dawag at magsasabi sa dawag, magbunga ka ng ubas o mansanas, ito ay imposible. Gayon din naman, ang mga makasalanan ay hindi kayang sundin ang banal na kautusan ng Diyos. Kaya bakit ibinigay ang kautusan ito sa atin ng mga makasalanan? Ito ay hindi upang sundin at makapasok sa langit, kundi upang malaman natin ang ating kasalanan. Bakit ang layunin ng Diyos ay Bakit po ganito? Dahil ang layunin ng Diyos ay hindi upang parusahan ang mga makasalanan na siyang nararapat, kundi upang iligtas ang mga makasalanan. Upang maligtas, dapat muna ninyong malaman kung gaano kalaki yung pagiging miserableng makasalanan ng tao. Hindi nangangahulugan na kapag pumunta kayo sa ospital, pagagalingin na kaagad kayo ng doktor sa sakit ninyo. Dapat ay mayroon munang check-up upang malaman kung anong uri ng sakit ito. Tama po ba? Dapat ay mayroon munang check-up upang malaman kung ang pasyente ay mayroong karamdaman. At ang pasyente naman ay dapat sumang-ayon na mayroon siyang ganitong sakit at dapat siyang magkaroon ng pagnanais na gumaling. Ito yung pagkakataon kung saan gagamutin ng doktor ang kanyang sakit. Gayon din naman po, naisiligtas ng Diyos ang mga makasalanan. Pero dapat maunawaan ng makasalanan kung gaano kamiserable at kung gaano ang kabayaran ng kanyang kasalanan. Kaya upang malaman natin ito, ibinigay ng Diyos sa atin ang kautusan. Kaya nasusulat na sa harapan ng kautusan ay walang sino man ang matuwid sa harap ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit naisulat na ang kautusan na ibinigay sa atin, ito'y upang makilala natin ang kasalanan. Gayunto man pagkatapos na maligtas, nasusulat din na tayo ay pinalaya na mula sa kautusan ng kasalanan. Tayo malaya na mula sa kasalanan, kamatayan at kapangyarihan ni Satanas at ng kautusan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na natin susundin ng utos kailanman. Ang ibig sabihin lamang nito ay napalaya na tayo mula sa sumpa ng kautusan. Kung gayon, pagkatapos sa maligtas, ang pagkakakilanlan ng tao bilang makasalanan ay napalitan tungo sa pagiging matuwid. Ang tao na dapat na mawasak ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan, na ang minsay naging anak ni Satanas, na isang tao na dapat mapunta sa impyerno ay naging anak na ngayon ng Diyos at isang tao na makakapunta na sa langit. Kung gayon, ang isang ligtas na tao ay mamumuhay na ngayon hindi ayon sa kautusan,
kundi ayon sa buhay ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, ngayon tayo ay napalaya na mula sa kautusan. Dahil tayo napalaya na mula sa kautusan, nasa ilalim tayo ng biyaya. Ang taong nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. At ang taong nasa ilalim ng biyaya ay nakatanggap ng katubusan ng kasalanan at kaligtasan. Kaya wala tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim ng biyaya na tayo. Kung gayon, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Kaya sa lugar kung saan mayroong higit na kasalanan, mas nahahayag ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Kung hindi natin kilala ang kasalanan, hindi natin mauunawaan ang biyaya ng Diyos. Kung gayon, sa isang lugar kung saan malaki ang kasalanan, nag-uumapaw naman ang mas dakilang biyaya ng Diyos. Kaya nga po, sa chapter 5, sa verse 20, meron pong ganitong uri ng talata. Kung gayon, maging pagkatapos nating maligtas, upang makatanggap ng mas malaking biyaya, dapat ba tayong gumawa ng kasalanan? Ito ay tila kalokohan. Subalit sinabi ni Apostol Pablo, huwag nawang mangyari. Bago tayo maligtas, anumang klase ng makasalanan tayo, maaari tayo makatanggap ng katubusan ng kasalanan at maligtas. Gayunpaman, pagkatapos na maligtas, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala dahil napatawad na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Gayunpaman, marami pong mga ligtas na Kristiyano ang nag-iisip ng ganito. Ngayon ay nakatanggap na ako ng kapatawaran sa kasalanan at wala na ako sa ilalim ng kautusan. Ako ay nasa ilalim na ng biyaya. Nakatanggap na ako ng buhay na walang hanggan at hindi na ako mapapahamak. Kaya, okay na kahit makagawa ng maliit na kasalanan, hindi ba? Mayroon pa tayong laman. Kaya paano natin magagawang hindi na magkasala? Sabi nila. Mayroong mga Kristiyano na mayroong ganitong kampanting pag-iisip na yamang tinubos na ng Diyos ang kasalanan ng Espiritu at tayo'y patatawarin ng Diyos sa lahat ng oras, ay okay na para sa atin na magkasala. Kaya sa panahon na nagsisimula pa lang ang church, mayroong ganitong uri ng tao. Dahil sa kanila, sinabi ni Pablo na dahil ang isang taong naligtas ay nasa ilalim ng biyaya, dahil ang mga Kristiyano ay nakatanggap ng walang hanggang katubusan ng kasalanan, maaari na bang magkasala ang isang Kristiyano? Sa Juan chapter 8 verse 11, dito po merong isang babaeng nahuli sa pangangalo niya ang ginala kay Jesus. Sabi ng mga Hudyo, sa kautusan ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Alam niyo po, nais nilang subukin si Jesus. Ang mga taong ito ay nag-iisip na sila ay matutuwid na tao na sumusunod sa kautusan at iniisip nila na mayroon silang otoridad na batuhin ang babae na nahuling nangangalo niya at siya ay patayin. Ayon sa kautusan, dito yung nasusulat na ang ganitong uri ng tao ay dapat mamatay. Kung titingnan po natin sa Lumang Tipan, mayroong mga hayag na talata na nag-uutos na ang mga taong lumabag sa kautusan, ang mga taong lumalapastangan sa Diyos, mga sumuway sa kanilang mga magulang, ang mga taong ito ay dapat na batuhin hanggang sa mamatay. Maaari po silang patayin. Ngayon, paano kung sinabi ni Jesus, sige, patayin siya. Patayin siya ayon sa kautusan. Paano kung ganito yung sinabi ni Jesus? Kung gayon, kaagad po nilang babatuhin yung babae at papatayin po yung babaeng ito. Gayunman, ang problema ay hindi po nagtatapos doon. Dahil sila ay nasa ilalim ng mga alituntunin at mga regulasyon ng Roman Empire, walang sino man ang maaaring pumatay, malibang ang gobernador o yung hukom ay magpataw ng hatol na kamatayan. Kung sinabi ni Jesus na patayin siya, ito ay maaaring pahintulutan ayon sa kautusan, subalit si Jesus ay magiging kriminal na lumalabag sa batas ng Roma. Ito ay posible ayon sa kautusan. Gayunman, si Jesus ay magiging salungat sa batas ng Roma at siya'y dadakipin na gaya ng isang kriminal. Kung sinabi naman ni Jesus, huwag mo siyang papatayin, huwag mo siyang patayin. Kung gayon, si Jesus ay magiging isa sa mga sumasalungat sa kautusan.
Kaya nga, sa madaling salita, sinusubok nila si Jesus na nagnanais silang hulihin si Jesus sa isang sitwasyon na wala na siyang anumang magagawa. Kaya ng oras na iyon, naramdaman ni Jesus ang kanilang pagiging mapagmataas at kasamaan. Kaya sinabi ni Jesus, ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa Kanya. At si Jesus may sinulat sa lupa. Ang sinulat ni Jesus ay hindi nakasulat sa Biblia, subalit kapag pumunta na tayo sa langit, maaari natin itong malaman sa pamamagitan ng pagtatanong sa Kanya. Pero maaari po nating hulaan. Sa Mateo 5:28, sabi doon, ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagdanasa ay nagkasala na sa Kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. Maaring isinulat niya ang salita na sinabi niya sa Mateo chapter 5. Maaring hindi ka nakagawa ng kasalanan ng pangangalo niya. Subalit, sino mang nangangalo niya sa kanyang puso ay nagkasala ng pangangalo niya. Sa unang Juan din, chapter 3, verse 15, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Kaya maaari din nating isipin na si Jesus ay nagsulat ng isang bagay na makapagpapaunawa sa kanila na sila ay nagkasala na ng paglabag sa kautusan. Marahil, si Jesus ay kumilos sa kanilang budihi at pangalawa, ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa Kanya. Silang lahat ay nakadama ng paghatol sa kanilang budhi na kanilang binitawan na may panghihina ang hawak nilang bato at mula sa matanda hanggang sa pinakabata sila'y umalis. Nag-alisan po sila. Bakit nauna pong umalis ang matatanda? Sapagat mas marami na silang nagawang kasalanan. Kaya ang lahat po ay umalis at nagkaroon ng katahimikan. Sabi ni Jesus, babae, nasaan na sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo? Nang buksan ng babae ang kanyang mata? Sabi niya, walang sino man Panginoon. Kaya, sino ang walang kasalanan? Di ba si Jesus lang po? Kaya maaaring sabihin ni Jesus, wala akong kasalanan, maaari kitang patayin, ipikit mo ang iyong mga mata. Ang tao na maaaring humatol sa mga makasalanan ay tanging ang Panginoon lamang. Si Jesus ay isang matuwid na tao na lubos na sumunod sa kautusan. Siya'y walang kasalanan. Gayunpaman, siya na walang kasalanan ay dumating upang tubusin ang ating kasalanan. Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Hindi rin kita hinahatulan. Hindi po ibig sabihin ito na sisirain po ni Jesus ang kautusan sa halip. Ang ibig sabihin ni Jesus, ako na ang tatanggap ng parusa na dapat sa iyo. Kaya hindi mo na kailangan tanggapin ang kaparusahan. Si Jesus ay namatay doon sa krus para sa babae na nahuli sa pangangalo niya at siya din ay namatay para sa dalawang kriminal na nasa krus. Hindi po ba? Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay may kapangyarihang tubusin ng kasalanan, sapagkat si Jesus ang tumanggap ng sumpa at kaparusahan ng kasalanan. Siya ay may otoridad na tubusin ng kasalanan. Kaya ngayon ay hindi kita hinahatulan, hindi kita parurusahan. Kaya pinalaya tayo ni Jesus mula sa kasalanan. Humayo ka na at mula ngayon huwag nang magkasala. Munti ka nang mamatay, tama? Munti ka nang mapunta sa impyerno, pinatawad kita. Hindi upang muli kang magkasala, subalit humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Ito ay naisulat sa Juan chapter 8 verse 11. Sinasabi ng Diyos na ililigtas ang mga tao. Ano mang kasalanang nagawa mo sa nakaraan, ako ay namatay sa krus para sa iyo, sabi ng Diyos. Dahil sa mga kasalanang iyon, tumanggap ako ng sumpa at kahatulan sa halip na ikaw at ang iyong mga kasalanan ay napatawad magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng aking dugo. Kaya huwag ka nang muling gagawa ng mga kasalanan. Kaya kung iniisip ng isang ligtas na tao na pwede na siyang gumawa ng ilang mga kasalanan, como natanggap na niya ang walang hanggang kapatawaran ng kasalanan at hindi na mapapahamak, ito ay hindi tama. Bakit ba iniligtas ka ni Jesus? Upang huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Hindi lamang sa hindi paggawa ng kasalanan, kundi para sa pakikibahagi sa kanyang kabanalan, upang makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos sa walang hanggang langit. Kaya kailangan nating huwag gumawa ng mga kasalanan upang masunod ang salita ng Diyos at mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang hindi pakinggan ang salita na ang taong ligtas ay maaaring makagawa ng mga kasalanan, ito po'y lason mula kay Satanas, hindi po natin ito dapat na gawin. Kaya nga po sa unang Pedro, sa chapter 1, verse 18, may sinasabi, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Kayo'y tinubos mula sa walang kabuluhang paraan
ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Tumanggap tayo ng katubusan, ang kapatawaran ng mga kasalanan at tayo'y napalaya. Ang pagpapatawad sa mga kasalanan, sa halip na tayo, ito ang katubusan. Tinubos tayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana natin sa ating mga ninuno. Sinasabi na walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Sa Jeremias 17 verse 9, ang puso'y mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Nilikha ng Diyos ang lahat ng nilikha at sa huling araw nilikha niya ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kaya mula sa mga nilikha ng Diyos, ang tao lamang ang nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan upang matanggap natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay, at upang tamasahin ang kaluwalhatian magpakailanman kasama niya sa kanyang kaharian at upang tayo ay maging katulad niya. Subalit, ang tao na nilikha ng Diyos ay nagkaroon ng puso na mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Si Adan, ang ama ng sangkatauhan, ay nagkasala at siya ay nagkamali. Ito ang lason ng kasalanan na inilagay ni Satanas. Kaya, ang sangkatauhan ay nahiwalay sa Diyos, namatay sa mga pagsalansang at sa mga kasalanan. Ang sangkatauhan ay namuhay ng makasalanang buhay sa loob ng ilang libong taon. Nilikha ng Diyos ang tao bilang pinakamahalagang nilalang. Ngunit, ang tao ay naging mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Kaya sabi sa Jeremias chapter 17 verse 9 hanggang 10, sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso. Sinisiyasat niya ang lahat ng mga kasalanang nagawa natin sa pamamagitan ng ating puso, ng ating pag-iisip, ng ating mga salita, at ng ating mga gawa. At susuklian niya ang lahat ng ito. Ang Diyos ay banal at dalisay, kaya ang kasalanan po ang pinakakinasusuklaman ng Diyos. Kaya nga, iniligtas niya tayo upang maging kabahagi ng kanyang kabanalan. Ngunit, itinuturing niya ang kasalanang ginawa natin bilang walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana po natin mula sa ating mga ninuno. Yung ating walang kabuluhang pamumuhay, ito'y gaya ng mabahong amoy mula sa patay na katawan para sa Diyos. Hindi po natin maaamoy ang kasalanan sa pamamagitan ng ating ilong, ngunit sa Diyos, ang pinakamandaraya at mabahong amoy, ito po ay nagmumula sa kasalanan. Ang amoy po nito ay gaya ng amoy ng patay na katawan. Sa Diyos po, ang amoy nito ay gaya sa patay na katawan. Ang mga Kristiyano ay dapat na mapuot. Tayo ay dapat na matakot sa kasalanan. Nang higit po kaysa kamandag po ng ahas. Alam niyo po, huwag nating iisipin ang kasalanan na gaya ng nakagawiang bagay lang. Walang sino man ang ayos lang habang hawak ang makamandag na ahas sa kanya pong braso. Hindi po. Walang kahit na sino. Ganon din po ang Diyos. Mahigpit na kinukontrol at binabantayan ng Diyos ang problema ng kasalanan. Mahigpit po itong binabantayan ng Diyos pagkatapos nating matanggap ang kaligtasan. Mahigpit po ang Diyos pagkatapos na tayo maligtas. Tingnan po natin sa Unang Juan chapter 3. Unang Juan chapter 3 verse 8. Babasahin ko po sa Unang Juan chapter 3
verse 8 hanggang verse 10, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya, at hindi siya maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Sa ganito, nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ito pong unang Juan ay para sa mga ligtas na mga Kristiyano. Kaya sinasabi po dito, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Ang kasalanan ay nagmula sa dyablo. Sa Isaiah chapter 14 verse 12, naroon ang pinuno ng mga anghel na ang pangalan ay Lucifer. Nagdala siya ng mga anghel na pag-aari niya, ikatlong bahagi ng lahat ng mga anghel. At hinamon niya ang Diyos na may mayabang na pag-iisip na nagdanais na maging katulad ng Diyos. Kaya sabi sa Isaiah 14 verse 12, o tala sa umaga, anak ng umaga. Sa English po, sa King James Version ay isinalin bilang Lucifer. Ano't nahulog ka mula sa langit? Paanong ikaw ay lumagapak sa lupa? Dahil siya po'y pinalayas. Sinasabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas, sa mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Sinubukan niya maging tulad sa Diyos. Gayon may ibinaba ka sa Sheol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Kaya inihanda po ng Diyos ang impyerno para sa masama na si Lucifer at sa mga anghel na kasama niya. Kaya sa Mateo 25 verse 41, lumayo kayo sa akin. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sinabi niya na ang hindi ligtas na tao bilang sinumpa. At ang dyablo ay si Lucifer. Ang kanyang mga anghel, hindi ibig sabihin mga anghel na kabilang sa Diyos. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sa katunayan, ang impyerno ay ginawa para sa nagkasalang anghel, kay Lucifer, ngunit hindi agad inilagay ng Diyos ang dyablo sa impyerno, kundi hinahayaan pa ng ilang sandali. Bakit po? Nilikha ng Diyos ang tao upang ibigay ang upuan ng pagiging katulad ng Diyos na ninanais ng dyablo. Sa mga awit 103, ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan sa mga anghel at gawin ang gawain ng Diyos sa pamamagitan nila. Gumagawa sila para sa Diyos. Kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Sa mga awit 103 verse 20. Sa verse 22, lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan. Kaya ang mga anghel ay mga manggagawa ng Diyos. Kaya ganoon din sa Hebreo chapter 1, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? Kaya sila ay mga manggagawa. Ang mga anghel ay hindi maaaring maging anak ng Diyos. Ang mga anghel ay hindi maaaring maging asawang babaeng ikakasal kay Kristo. Ang mga anghel ay mga manggagawa na ginagawa ang gawain ng Diyos. Kaya hinahayaan ng Diyos sa mga anghel na gumawa ng maraming bagay. Ang mga anghel ay hindi magiging katulad ng Diyos. Ang hari ay maraming lingkod, ngunit walang sino man sa kanila ang maaaring maupo sa tabi ng hari. Kundi ang asawa lamang ng hari na kanyang pinakamamahal. Doon lang po ito. Ang layunin sa paglikha ng Diyos sa tao ay upang ibigay ang maluwalhating posisyon ng Diyos na hinahangad ni Lucifer. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi basta-basta makakaupo sa maluwalhating posisyon na iyon. Dahil ang posisyon na iyon ay mataas at maluwalhating posisyon, ang kwalifikasyon ay kinakailangan din. Itong kwalifikasyon ay ibibigay sa mga nakapasa sa pagsubok. At ito ay isang simpleng pagsubok.
Ito ay mapagtatagumpayan ang tukso ng dyablo na pinalayas habang sinusubukang maging katulad ng Diyos. Ang taong iyon na nagtagumpay ay uupo sa upuan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, para sa mga anak ng Diyos na pupunta na sa langit, na asawang babaeng ikakasal kay Kristo, pinakawala ng Diyos ang dyablo bilang kasangkapan ng pagsubok. Ginagamit ng Diyos maging ang dyablo kung kinakailangan. Ito ay medyo kakaiba, hindi po ba? Kaya nga sa chapter 1 ng Genesis, nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, nung ikalawang araw po, hindi binanggit na nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ang unang araw, ito ay mabuti sa Genesis 1 verse 4. Ang ikatlong araw, ito ay mabuti, Genesis 1 verse 10. Ito ay mabuti sa Genesis 1 verse 12. Ito ay mabuti sa Genesis 1:18. Ito ay mabuti sa Genesis 1:21. At sa huling araw, ito ay napakabuti sa Genesis 1:31. Bakit hindi sinabi na ito ay mabuti ng nilikha ng Diyos ang kalawakan? Na idlip ba sandali ang taong sumulat ng Biblia? Hindi po. Hindi ito nagustuhan ng Diyos. Bakit po? Sa Efeso, sa chapter 2 verse 2, sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa Efeso chapter 6 din, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ang mga ito po'y tumutugoy sa dyablo. Nakapwesto sila sa himpapawid. Kaya nang likhain ng Diyos ang kalawakan, ang Diyos ay hindi nalugod. At ang dyablo ay pumunta sa halamanan ng Eden upang tuksuin si Adan. Yun ang dyablo. At pinalaya siya nang subukan niya maging katulad ng Diyos. Gayunpaman, plinano ng Diyos na ibigay itong posisyon sa tao. Kaya ang dyablo po'y nainggit. Kaya nga, kinailangan ng dyablo na lumikha ng alitan sa pagitan ng Diyos at gawin ng tao na suwayin ang salita ng Diyos. Kaya inilagay ng dyablo ang pagmamataas sa puso ng mga tao. Ang isang tao mapagmataas, siya ay sumusuway, siya ay sumasalungat sa Diyos. Kaya nga, sa Genesis chapter 2, nilikha ng Diyos si Adan at binigyan siya ng otoridad at kapamahalaan sa lahat ng bagay sa halamanan ng Eden. At sinabi niya, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sa halamanan ng Eden, naroon ang punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kapag ang isang tao ay kumain mula sa punong kahoy ng buhay, mabubuhay siya magpakailanman. Ngunit kapag kumain siya mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay mamamatay siya. Ang maaari lamang kainin ni Adan ang punong kahoy ng buhay kapag naipasa niya ang pagsubok na huwag kumain. Pagkatapos, ang dyablo ay dapat na mapakain si Adan ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama bago niya kainin ang punong kahoy ng buhay. Kaya, ano po yung topic ng pagsubok? Ano yung paksa ng pagsubok? Subalit muna sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagat sa araw na ikaw ay kumain, yun ay tiyak na mamamatay ka. Kaya sino mang magbasa nitong talata sa unang pagkakataon ay maaaring isipin na ang Diyos ay kakaiba. Maraming mga berries at prutas, ngunit huwag lamang kainin ng isa. Kapag kinain mo iyon, mamamatay ka. Bakit lumikha ang Diyos ng bunga na papatay sa mga tao kapag kinain nila ito? Maraming merienda sa refrigerator at sabihin sa mga bata, kumain kayo ng anumang merienda na gusto ninyo mula sa refrigerator, ngunit huwag nyo lamang kakainin ng isang ito. Kapag kinain ito, mamamatay ka. At isinara ang refrigerator. Parang ganito po. Kaya ano ang pinakagustong kainin ng mga bata ngayon? Siguro ang sinabi ng nanay ko, ang salitang iyon para makain niya itong mag-isa. Maaaring mag-isip ng ganun yung bata. Merong isang bagay na kasabihan ng mga matatanda noon. Kapag ikaw daw kumain ka ng karne ng masaya, masisira ang iyong pinggan. Kaya ginawa nila ang kasabihang iyon upang sila lamang ang makakain ng karne ng maya. Kapag kumain ba ako ng karne ng maya, masisira ba ang aking pinggan? Nonsense po ito. Anyway, sa kautusan may mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. May 2 bagay na dapat gawin at 8 na hindi dapat.
At lahat ng ito ay parehong kautusan. Gayunpaman, mayroong utos sa halamanan ng Eden, huwag kainin. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na yun, ay tiyak na mamamatay ka. Ito ay hindi dahil ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay mayroong lason na kapag kinain ito ng isang tao ay mamamatay siya. Hindi po. Ang dyablo ay inilagay sa halamanan ng Eden. Hindi ito nakikita ng mga mata ni Adan, ngunit alam ito ng Diyos. Kapag sinusubok ng Diyos ang mga tao, mayroong pagsubok ng mga katanungan. Kapag ang mga estudyante ay kumukuha ng pagsusulit sa paaralan, ang guro ay hindi maaaring bigyan lamang sila ng blakong papel at sabihin sa kanila na pagbutihin ang kanilang pagsusulit. May mga katanungan doon sa mga pagsusulit. Ang unang pagsubok na ibinigay ng Diyos sa mga tao doon sa halamanan ng Eden ay, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na kayo ay kumain ng bunga na yun, tiyak na kayo ay mamamatay. Anong uri ng pagsubok ito? Sabi ng nanay mo, maaari mong kainin lahat ng merienda sa ref, huwag lamang ang isang ito. Kapag kinain mo ito, ikaw ay mamamatay. Ngunit kinain ng bata ang bagay na ipinagbabawal kainin. Inisip niya na nagsisinungaling ang kanyang ina. Kaya namatay ang bata. Talagang siya ay namatay. Sabi ng nanay niya, huwag niyang kakainin yung isang ito. Tapos kinain niya. Kaya, yun, namatay yung bata. Talagang siya po'y namatay. Bakit naglagay ang nanay ng bagay na nakamamatay kapag ito'y kinain? Hindi naman po ito magagawa ng isang ina. Gayunman, kung ang ina ay may kakayahang buhayin ng patay na anak, maaari niyang subukin ang anak upang malaman kung ang kanyang anak ay naniniwala sa kanyang sinasabi o hindi. Kinain ng bata ang bagay na yun at namatay. Ngunit nilagyan ng nanay ng antidote ang bibig ng patay na bata at ang bata ay nabuhay at tinanong ng ina, kumusta ang pakiramdam mo? Tinanong ng nanay yung anak, kumusta ang pakiramdam mo? Merong antidote po doon sa bibig ng bata kaya yung bata ay nabuhay. Ano ngayon ang pakiramdam mo? Nanay, talagang ako'y namatay. Hindi ko na po muling gagawin iyon. Kaya, natutunan ng bata na kung siya'y hindi susunod sa kanyang ina, siya'y mamamatay. Kaya ang bata ay lubusang naniniwala sa mga sinasabi ng kanyang ina. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi kaya ang pagsubok po na ito dahil walang kapangyarihan ng tao na buhayin po ang patay. Gayunpaman, ang Diyos ay may kakayahang buhayin ang patay. Kaya subukan natin. Kung ang salita ng Diyos ay totoo o hindi. Ang dyablo ay dumating upang subukin ng mga tao. Subukan mo. Subukan mo. Masarap yan. Pagliliwanagin ito ang iyong mga mata. Ikaw ay magiging matalino at ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao sa sarili niyang wangis. Ang dahilan ay upang ang tao ay maging katulad ng Diyos. Bakit kahit maraming pera, kasikatan at kapangyarihan ng tao, hindi sila nasisiyahan? Bakit? Ang rason kung bakit ginawa ang tao ay upang maging katulad ng Diyos. Walang anumang totoong kasiyahan sa buhay hanggang sa ang tao ay maging katulad po ng Diyos. Paano magiging katulad ng Diyos ang tao? Kapag naunawaan ng tao ang pag-ibig ng Diyos, magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Makakapasok sa walang hanggang buhay. Makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito'y katulad na ng Diyos at maninirahan kasama ng Diyos magpakailanman. Kung ang tao ay hindi makamit ang buhay na walang hanggan at pag-asa, wala siyang magiging tunay na kasiyahan. Kaya nga sinasabi ni Jesus sa Lucas chapter 12 verse 15, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ang layunin kung bakit nabubuhay ang tao sa mundong ito ay hindi upang kumita ng marami.
Kaya mag-ingat kayo at magbantay sa lahat ng kasakiman. Gayun pa man, iniisip ng mga tao na ang pera ang talagang layunin ng buhay. Kaya ang mahihirap ay nagiging sakim dahil sila ay mahirap at ang mayaman ay nagiging walang hanggang sakim. Ang isa ay mayroong 1 billion pesos at gusto pa niyang magkaroon ng 10 bilyong piso. Ang isa ay mayroong 10 bilyong piso at gusto pa niyang magkaroon ng 100 bilyong piso. Kaya kahit na siya ay mayroong maraming bagay at lahat ng bagay sa mundo, hindi siya nasisiyahan. Kaya si Solomon, nakuha niya lahat ng uri ng kayamanan sa buong buhay niya. Ang mga hari ay yumuyukod sa kanya, inihahandog ang kanilang kayamanan. Mayroon siyang 1,000 asawa. Naninirahan siya sa bahay na puno ng ginto at pilak. Mayroon siyang malakas na hukbo. Nagawa niya ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Ngunit ano ang kanyang sinabi sa huli? Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Kaya sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8, lahat ng mga bagay ay nakakapagod, higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. Kahit nakakakita tayo ng mga nakamamanghang mga bagay, hindi tayo nasisiyahan. Kahit nakakarinig tayo ng magandang tunog, hindi tayo masisiyahan. Kahit na ginagawa natin ang gusto na gawin ng ating laman, hindi tayo kailanman nasisiyahan. Kaya sa Ecclesiastes 3 verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan na iyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Ang laman ay nagnanais ng mga bagay na nakikita, pisikal na mga bagay at makalaman na bagay. Ang espiritu naman nagnanais ng walang hanggan. Kaya walang totoong kasiyahan kung walang tiyak na pag-asa na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan at tayo ay maninirahan sa langit magpakailanman. Kaya mga hayop ay mayroon lamang laman. Sila ay interesado lang sa makalamang bagay at kung paano makakakain at mabubuhay. Kung titingnan po natin sila, nag-aaway yung mga hayop, nagkakagatan, nagpapatayan upang maging pinuno sa kanilang grupo. Gayon naman ang tao ay hindi nabuhay sa mundo upang makuha ang mga katulad ng mga bagay na ito. Naparito tayo sa mundo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung wala tayong tiyak na pag-asa na ating tatamasahin ang kaluwalhatiang kasama ng Diyos, kapag tayo ay pumunta na sa walang hanggang langit, wala po tayong tunay na kasiyahan. Dapat natin itong malaman kaagad. Si Steve Jobs po ay naging matagumpay sa buhay. Sinabi niya na nakita na niya ang katapusan ng katagumpayan sa kanyang buhay. Ibig sabihin nito, walang anumang higit tayong makakamit. Ngunit sinabi niya na siya ay hangal bago ang kanya pong kamatayan. Sabi niya. Anong ibig sabihin nito? Siya ay nagtapat po ng ganito. Kaya nga, si Adan ay nabigo sa unang pagsubok. Narinig niya ang tinig ni Satanas at kinain ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama upang maging katulad ng Diyos. Kung ang tao ay mapagpakumbaba, itataas siya ng Diyos. Kung siya ay susunod, itataas siya ng Diyos. Ang pagsuway ay nangangahulugan ng pagmamataas. Sinabi ni Jesus sa Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Sa Pilipos chapter 2 verse 5 hanggang 8, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagaman nasa anyo ng Diyos ay hindi itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran. Hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo ng alipin na naging katulad ng tao. Palibhasa natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Kaya noong si Adan ay mabuti, siya ay sumuway. At si Jesus ay pumarito sa sanlibutan bilang tao kahit na siya ay ang Diyos mismo. Pinagpakumbaba niya ang kanyang sarili at sumunod hanggang sa kamatayan. Siya ay perpektong sumunod bilang kinatawan ng mga tao. At nakamit niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan sa halip na tayo. Kaya nga, sa unang Juan chapter 3 verse 8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Ang kasalanan ay ang laso ni Satanas. Kaya ang kamatayan ni Jesus sa krus ay nangangahulugan na tayo ay kanyang tinubos sa sumpa ng kasalanan. Ang sumpa ng kasalanan ay kamatayan at walang hanggang pagkapuksa. Ang isang tao na walang kasalanan ay namatay, dumanak ang dugo upang matubos tayo at pinatawad niya ang lahat nating kasalanan
magpakailanman. Bakit niya tayo iniligtas? Iniligtas niya tayo hindi para gumawa pa ng mga kasalanan. Mayroon bang kapangyarihan upang hindi na ako makagawa ng kasalanan? Maging ang mga ligtas na tao ay walang kapangyarihan upang hindi makagawa ng kasalanan. Ngayon, ano ang ating magagawa? Pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan at ibinigay ang buhay ng Diyos. Ang banal na Espiritu ng Diyos at ang puso ng Diyos, binabago niya ang ating puso araw-araw sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at kapangyarihan ng banal na Espiritu pagkatapos ng kaligtasan. Halimbawa po, may isang tao na halos mamatay na, ngunit siya ay nabuhay sa pamamagitan ng doktor. Ngunit siya ay may karamdaman pa rin sa mahabang panahon. Kahit bumuti na ang kanyang kalagayan sa ngayon, ang kanyang katawan ay nananatili pa rin mahina. Ano ang dapat niyang gawin? Dapat siyang magkaroon ng masustansyang pagkain upang bumuti ang kanya pong kalusugan. Kaya nga, kinakailangan niya ng mabisang gamot. Kinakailangan din niya ng ehersisyo. Ito po ay para sa kanyang pagbuti. Tama po ba? Ganun po, di ba? Halimbawa, may isang taong nahulog sa tubig. Siya ay nasagip, ngunit siya ay mahina pa rin. Pagkatapos ito, ano ang dapat natin gawin para sa kanya? Dapat natin siyang tulungan upang lumakas muli. Ganon din, iniligtas tayo ni Jesus at binabago ang ating puso sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu araw-araw. Bakit natin binabasa ang Biblia? Bakit tayo nagtitipon-tipon para makinig ng salita ng Diyos tuwing Linggo at tuwing Wednesday? Sapagkat nililinis tayo ng banal na Espiritu araw-araw. Nililinis tayo sa pamamagitan po ito ng salita ng Diyos. Sa Juan chapter 17, verse 17, sinabi ni Jesus, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ang mga taong ligtas na naligtas sa biyaya ng Diyos ay dapat na maging banal araw-araw sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Dapat tayong maging banal. Ang pagiging banal ay nangangahulugan ng pagkahiwalay. Pagkahiwalay sa sanlibutan. Ang mga buhay ay dapat na hiwalay sa mga patay. Ang mga taong pupunta sa langit ay dapat na hiwalay sa mga taong pupunta sa impyerno. Kaya nga sa 2 Korinto 6:17, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo aking tatanggapin. Kaya sa 2 Korinto 7 verse 1, mga minamahal, yamang taglay natin ang pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Hindi na tayo matatakot na mapunta sa impyerno pagkatapos ng kaligtasan. Pero dapat tayong matakot sa paggawa ng kasalanan bilang Kristiyano upang makamit natin ang kabanalan sa ating buhay. Dapat tayong maging banal ng paunti-unti. Tayo ay naging anak na ng Diyos na dating anak ni Satanas. Katulad ng bata na unti-unting lumalaki, dapat tayong unti-unting lumalago upang mabuo sa ating puso ang pagkatao ng Diyos at mabuo katulad ng banal na Diyos. Kaya ang ating puso, ang ating pag-iisip, salita at gawa ay dapat na mabuo na tulad ng sa Diyos. At ang Diyos, siya na nagligtas sa atin ay gagawing bago araw-araw ang mga taong naligtas upang mailigtas naman tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin nito, siya ang bumabago sa atin. Kaya, ang mga taong ligtas ay dapat mabago at lumago sa espiritual. Ang mga kapatid na hindi lumalago ng mabuti sa Iglesia ng Korinto ay matagal nang naligtas, ngunit sila ay mga sanggol pa rin sa espiritual. Nalalaman po natin sa 1 Korinto chapter 2 verse 2, sapagkat kayo ay makalaman pa. Isipin po natin yung sanggol. Kahit na siya ay pinanganak bilang tao, siya ay dumurumi at umiihi na gaya ng tuta at kinakain ng kahit na ano at hindi siya nahihiya. Tama po ba? Hindi ba? Ngunit habang siya ay lumalaki, nalalaman niya kung ano ang nakakahiyang gawin, nalalaman niya kung sino ang gumagawa ng mga iyon, at nakikita niya ang reaksyon ng mga tao. At sinusubukan niyang kumilos ng nararapat. Kapag ako ay nakakakita ng mga taong ligtas at sa paglipas ng panahon ay hindi pa rin sila nagbabago, hindi ako sigurado kung sila ay totoong ligtas. Ibig ko pong sabihin, sa kanilang patotoo ay iniisip ko na sila ay ligtas. Ngunit sa kanilang pag-uugali ay naiisip ko na sila ay hindi paligtas.
Sinasabi nila na sila ay born again. Ngunit sila ay kumikilos na parang hindi. Ngunit sinasabi mo na ako ay ligtas. Yan ang sabi mo. Ganyan ba dapat mamuhay ang taong ligtas? Dapat siyang mabago. Siya ay nananatiling sanggol, nananatili po na makalaman. Kaya sa unang Korinto 3 verse 3, sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman? At kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao. Nakakita ako ng mga taong naligtas at nasa pananampalataya sa mahabang panahon, ngunit siya ay naninibugho, nakikipagtalo, nagmumura, nanununtok pa. Ano po ba ang mga gawain ito? Hindi ligtas o nananatiling sanggol? Sabi sa unang Pedro 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Ano ba ang ginagawa ng isang bagong silang na sanggol? Siya ay sumususo sa mga bisig ng ina. Araw-araw silang pinaliliguan, pinasususo araw-araw at lumalago sa mga bisig ng kanilang ina upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo. Mayroong kaligtasan kung saan isinilang na muli ang kaluluwa at pagkatapos ay mayroong kaligtasan na lumalago buong buhay. Lumalago ka sa pagpapakabanal. Lumalago sa katangian ni Kristo at habang lumalago ka, dadating ka sa puntong halos mabubuhay ka nang hindi nagkakasala. Huwag nating gamitin ang dahilang paano ka mabubuhay nang hindi nagkakasala. Efeso 5 verse 26 hanggang 27, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya'y maging banal at walang dungis. Araw-araw naghuhugas at naglilinis tayo ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Kaya tayo, bakit tayo nagbabasa, nakikinig at nagsasaulo ng Biblia? Upang linisin ang ating mga puso at buhay sa pamamagitan po ng salita. Kaya nagiging dalisay tayo ng higit at higit pa at nagiging banal. Kung ang isang taong ligtas ay ayaw magbasa ng Biblia, ayaw makinig ng salita, paano siya magiging malinis kung walang tubig? Kailangan nating basahin ang Biblia, isaulo ito, at pakinggan po ito. Kaya sa Apocalypse 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagat ang panahon ay malapit na, kaya kailangan nating ingatan ang ating nababasa, naririnig at natututunan ng paisa-isa. Pagkatapos nagiging mas malinis tayo at nagiging katulad natin ng Panginoon ng higit at higit pa. Hinuhubog natin ang ating pagkatao para sa pagpasok sa langit. Hindi nabubuhay bilang sawing palad ang taong ipinanganak na prinsipe, hindi ba? Nag-aaral siya ng imperialismo dahil siya ay magiging isang hari. Ngayon tayo, mga anak ng Diyos, dapat ba tayo mamuhay gaya ng mga anak ng kapahamakan? Sino ang nagsabi ng ganyan? Hindi ganyan ang sinasabi ng Biblia. Sa unang Pedro 1:15, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ito po ang pinapahayag ng Biblia. Unang Juan chapter 3 verse 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Sa unang Juan 3 verse 8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Kaya nga ang trabaho ni Satanas ay ibagsak ang mga tao. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sabagat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Ang trabaho ni Satanas ay ibagsak ang mga tao. Si Satanas ang nangingibabaw sa mga hindi ligtas. Ang isang taong ligtas ay napalaya na mula sa kapangyarihan ni Satanas sa kasalanan at sa kamatayan. Pero hindi sila nilulubayan ni Satanas kahit pa sila'y ipinanganak ng muli. Hindi maago ng dyablo ang atin pong kaligtasan, pero sinisikap niyang pigilan ng taong iyon mula sa pagsasabuhay ng kanila pong pananampalataya. Kaya mula sa pagbabago ng kanilang puso at kanilang buhay, kaya naglalagay ng masasamang kaibigan sa paligid nila, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng masasamang libangan, sa pamamagitan ng pagpapakita ng masarap kumain at uminom at gawin ang ginagawa ng sanlibutan. Naglalagay ang dyablo ng mga kaisipan sa isang tao kung paano nilagyan niya ng mga kaisipan ng puso ni Judas upang ipagkanulo si Jesus. Ginagawa niya ito ng paulit-ulit. Kaya kapag sinabihan ang isang taong ligtas na kailangan nilang mamuhay ng karapat-dapat bilang Kristiyano, sabi nila, paano ko magagawa iyon? Alam mo, kailangan mong maging espesyal para mabuhay ng ganon. Anong sinasabing espesyal?
Isinilang ng Diyos, ipinanganak ka ng Diyos, naligtas ka. Dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ano ang gawain ni Satanas? Ito'y gumagawa ng kasalanan. Hindi lamang tayo napalaya mula sa kapangyarihan ng dyablo at sa kasalanan at kamatayan, kundi bilang Kristiyanong naipanganak na muli, nagkakasala tayo ng pakonti-konti. Subalit, hindi po ganito para sa mga hindi ligtas. Sila yung mga hindi ligtas, kailangan muna nila magkaroon ng buhay. Paano sila mabubuhay na parang mga anak ng Diyos kung sila'y patay sa mga pagsuway at kasalanan? Ang pagsira sa mga gawa ng dyablo ay nangangahulugan, hindi lamang sa pagliligtas sa atin, kundi pagbibigay daan sa atin na madaig ang mga tukso ni Satanas. Sa unang Pedro 2:11, kayo'y umiwas sa pagdanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Umiwas sa pagdanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sinasabi sa atin ng kasulatan na patayin ang pagdanasa ng laman bilang ligtas. Kapag tayo may makasalanang pag-iisip, ito isang kaisipan na ibinigay sa atin ng dyablo. Hindi maaalis ni Satanas ang ating kaligtasan. Ngunit, maaari niyang gawin kayong isang napakawalang kwentang tao pagkatapos po ninyong maligtas. Maaari niyang gawin ng isang tao na hindi makapamuhay sa kanilang pananampalataya. Bueno, kayang gawin iyon ni Satanas. Totoo. Sa akala niyo ba itatakas ang dyablo kapag naligtas na kayo? Hindi. Yan ang sinasabi ng isang himno. Maraming masasamang pakana ang dyablo para makuha kang muli. Kahit sa isang taong ipinanganak na muli, ang dyablo ay patuloy na tinutokso at hinahadlangan ang taong iyon. Sinusubukan siyang pigilan sa pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya mula sa pamumuhay para sa kalooban ng Panginoon, mula sa pangangaral ng Ebanghelyo, mula sa pagiging kapakipakinabang sa Diyos. Huwag dapat tayong paggamit sa dyablo. Ang sinumang ipinanganak ng dyablo ay ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Pero may mga taong mali ang pagkaunawa sa pahayag na ito. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. May maling akala na kapag naligtas ka, napakalinis mo na hindi ka na magkakasala. Ay napakaganda niyan. Pero hindi ganun ang binabanggit ng Biblia. Sinasabi po dito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili sa unang Juan chapter 1 verse 8. Sinasabi po yan sa mga ligtas. Kaya kung sinabi ng isang ligtas na hindi na ako nagkasala mula nang ako'y ipinanganak na muli, ang taong ito ay isang sinungaling. Ang katotohanan ay wala sa atin. Kapag naligtas ka, lumiliwanag ang iyong budhi. Sa liwanag, ang dati mong inaakalang hindi kasalanan ay nahahayag bilang kasalanan na. Sa umaga, kapag nasikatan ng araw ang bintana, nakikita ko ang dumi. Kapag hinila ko ang aking damit para magbihis, nakikita ko ang dumi. Hindi mo ito makikita kapag walang sikat ng araw. Pero kapag sumikat ang araw, makikita mo ang alikabok. Kapag nasa akin ang liwanag ng Panginoon, nakikita ko ang mga bagay bilang kasalanan na hindi ko nakikitang mga kasalanan pala noon. Naliwanagan na kasi ang iyong budhi, iyong konsensya. Kaya huwag po natin dapat baliwalain ang kasalanan. Sinasabi po ng ilang tao, hindi ako kailanman nagkasala. Minsan sinabi sa akin ng isang sikat na revivalist na ang kanyang dugo ay lumabas sa kanyang ihi at ang dugo daw ni Jesus ay pumasok sa kanyang ulo. Kaya wala na daw siyang pusong magkasala kahit konti. Sinabi niya na siya ay pinabanal. Nagpatuloy siya na pinamunuan ng revival pagkatapos po ng ganun. May nagbigay sa kanya ng magandang binibini para pagsilbihan siya. At pagkatapos ay nagsimula siyang makipagrelasyon dun sa babae. Pero nakonsensya pa rin siya, kaya nilunod niya ang kanyang sarili sa tubig. Nagpakamatay siya. Ako'y humihingi ng paumanhin po sa kwento po na ito. Masyadong marangal para sa kanya ang ekspresyon na pumanaw na. Alam ko kung saan siya napunta. Nagkasalita siya ng walang kapararakan. Hindi po ganun yun. Ang mga tao ay nasa peligro ng kasalanan. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Nangangahulugan po itong hindi ka nagkakasala ng paulit-ulit. Ibig sabihin nito, hindi ka nagkakasala ng tuloy-tuloy. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakasala kahit kailan. Naintindihan niyo po ba ito? Naintindihan niyo po?
Kung ang isang taong ligtas ay nakagawian ng magsabi ng masasamang bagay, nagkakasala at sakim, pagkatapos na maligtas, tulad pa rin ng dati, nung bago siya naligtas, ay aywan ko ba? Totoo bang Kristiyano ang taong ganun? Sinasabi ng Biblia na walang sino mang ipinanganak ng Diyos ang nagkakasala. Hindi tayo gumagawa ng kasalanan paulit-ulit. May kapangyarihan tayong labanan ang kasalanan. Gaya po sa Galatia chapter 5:17, sapagkat ang laman ay nagdanasa laban sa laman at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa. Ang laman ay nagdanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang laman ay nagdanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Sa Roma chapter 7 verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi. Ito ay kautusan po ng kasalanan. Ang kautusan ay kapangyarihan. Nagkikipaglaban ako sa kautusan ng aking puso. Sa kaibuturan ng aking pagkatao ay nagsisikap na sundin ang salita ng Diyos. Pero ang dati kong likas na hindi pa nababago ay napupuot sa pagsisikap na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag nakikinig ako sa salita, sinasabi ko, kailangan kong mabuhay ayon sa salita. Kailangan kong sundin ito. Dapat tayong mamuhay at mamatay para sa Panginoon. Pero paglabas ko ng church building, unti-unti nawawala ang pakiramdam po na iyon. At nang may dumaan na magandang sasakyan sa harapan ko, wow, naiinggit ako sa iyo. Kapag ang isang magandang babae naglalakad sa magagandang damit, sasabihin mo, wow, ang cool naman niya. Parami ng parami ang mga bagay na kinaiinggitan natin. Sana magawa ko rin yun. Paano kaya ako makakapanirahan sa magandang bahay? Kapag nakakakita ka ng makamundong kayamanan at kaluwalhatian, iisipin mo ang mga biyayang ibinigay sa iyo po ng Diyos. Binigyan tayo ng isang buhay na mas mahalaga kaysa sanlibutan at hindi pwedeng ipagpalit sa sanlibutan. Tayo'y mga anak ng Diyos pero naiinggit pa ba tayo sa mga bagay ng sanlibutan? Naiinggit ba kayo sa mga mayayaman sa sanlibutan? Naiinggit ba kayo sa presidente? Kapag nakikita ko ang presidente, naawa ako sa kanya. Magdurusa siya sa kamatayan. Hindi ko alam kung bakit siya ang naging presidente. Naiinggit po ba kayo sa mayayaman? Ay naku po, mahirap para sa isang taong mayaman na makapasok sa langit. Ipinanganak po ko sa isang mahirap na pamilya at namuhay sa kahirapan ng mahabang panahon. Kahit pagkatapos ko pong maligtas, namuhay pa rin ako sa kahirapan ng mahabang panahon. Sa ngayon ay hindi na po ako mahirap. Ngunit biyaya ito ng Diyos na ako ay nagdusa at nabuhay sa isang mahirap na pamilya. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung ang katawan mo ay dukha, ang pag-iisip o puso mo ay nagiging dukha din. Habang nagiging mayaman ang katawan mo, ang pag-iisip mo ay nagiging mayaman na rin. Mahirap po para sa isang mayaman na makapasok sa langit. Gusto mo bang enjoyin ang lahat ng mga bagay sa mundo at pagkatapos ay mapunta ng impyerno? O masabuti ang mapunta ng langit kahit na mamuhay ka ng mahirap sa mundo? Tama po ba? Hindi po ba kayo makasagot? Bagaman siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha. Si Jesus ay pinanganak na mahirap para sa atin. Ang lumikha, ang hari ng mga hari ay pinanganak sa kainan ng mga hayop sa sabsaban. Sa isang maliit na sabsaban na nangangamoy dumi ng hayop, doon ipinanganak ang Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, meron po bang ipinanganak sa sabsaban dito? Namuhay siya ng 30 taon bilang isang anak ng mahirap na karpintero. Gaano siya naghirap sa loob ng 3.5 taon. Walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Gaano po ba naging dukha si Jesus? Siya ang anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga pagdurusang iyon, pumasok siya sa kaluwalhatian. Gaano po ba kahirap ang mga apostol? Sinabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Si Apostol Pablo ay hubad, gutom, hindi makatulog, hindi makakain, nilalamig, giniginaw. Upang may pangaral ang Ebanghelyo, hindi siya nakakatulog, hindi nakakakain, nilalamig, giniginaw, naging hubad at binubugbog ng hindi mabilang na beses. Nakulong ng ilang ulit, halos mamatay na ng ilang ulit, pinagbabato hanggang mamatay. Pero binuhay siya muli ng Diyos. Ngunit nagtungo siya muli sa Roma at nangaral ng 2 taon bago siya pinugutan ng ulo at namatay.
Kaya si Pablo ba'y napahamak pagkatapos ng manampalataya kay Jesus? Ngunit si Pablo ay umawit ng isang awit ng pagtatagumpay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran. Kaya nga, anumang kahirapan ang mayroon kayo dito sa mundo at gaano man tayo kadukha at kahirap ang buhay, ako ay nabubuhay na ngayon ayon sa salita ng Panginoon. Kapag nagtungo na ako sa Panginoon, sasabihin ko, namuhay ako ng mabuti. Ito na ang lahat, walang pagsisisi. Sana po ay magawa ko ito. Kapag tumayo na kayo sa harapan ng Panginoon, sinasabi na lahat ng mga bagay tungkol sa kung paano namuhay ang isang taong naligtas mula sa araw na siya'y naligtas hanggang sa araw na magtungo siya sa harapan ng Panginoon ay mahahayag. Kaya nga sa 2 Korinto 5:10, ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Hindi ito paghuhukom papunta sa impyerno, kundi gantimpala. Sinasabi ng ibang tao, nagkakasala ako, ngunit hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan ang gumagawa nito. Sa Romans chapter 7 verse 17, sabi, subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Tinutukoy nito ang likas na pagkamakasalanan. Nangangahulugan nito na nakakagawa tayo ng kasalanan dahil tayo ay may likas na pagkamakasalanan. Ngunit ginagamit ito bilang excuse dahilan sa kasalanan. Kaya kapag nag-away ang dalawang bata, tinatanong ko, sino may kasalanan? Ganun po ang sinasagot nila. Ang batang yan, ang naunang ng away. Sumasagot siya ng ganito. Si Adan po ay nagkasala, di ba? Tapos nagtago. Adan, anong problema? Sabi ng Diyos. Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At nagsalita muli ang Diyos, kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? Ha? Hindi ganoon. Ang babae na nilikha ng Diyos, binigyan niya ako at kinain ko ito. Nilikha ng Diyos ang babae nang walang dahilan at ibinigay sa akin ang babaeng yan. Kaya nagkaganito ako dahil sa babae. Tama po ba yung palusot na ito? Dapat ay sinabi niya, Panginoon, nagkamali po ako. Dapat ganun yung sinabi niya. Panginoon, nagkamali po ako. Ngunit sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy na ito, at ito'y aking kinain. Ang mga naligtas ay hindi dapat magdadahilan ng ganito. Noon ay may isang taong nagturo ng mali. Huwag ka mag-alala kahit magkasala ka, sabi niya. Hindi ikaw ang nagkakasala, kundi ang kasalanan ang nagkakasala. Kaya binabalak ba niya na patuloy na magkasala? Ang mga naligtas ay dapat baguhin ang kanilang makasalanang puso. Hindi dapat tayo magdahilan o magpalusot sa harapan ng kasalanan. Ang dahilan kung bakit pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, magpakailanman, ay nangangahulugang okay na magkasala sa hinaharap. Ganun ba? Pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan upang wag na muli tayo magkasala. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng puso ni Kristo at ang Espiritu Santo. Binigyan niya tayo ng salita. Dapat tayong mabago araw-araw sa pamamagitan po nito mabago. Ang araw kung kailan tayo tatayo sa harapan ng Panginoon ay papalapit na ng papalapit. Maaari bang mabuhay lang tayo ng walang ingat at pagkatapos ay tumayo tayo sa harapan ng Panginoon ng hindi wasto? Sa Apokalipsis 19, sa verse 7 to 8, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Ang pinong lino ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Lahat ng mga naligtas ay mga pari. Kaya dumating na ang araw ng kasalan. At ngayon ang Panginoon ng kaluwalhatian, ang hari ng mga hari, ay nagpakita bilang lalaking ikakasal. Ano ang dapat gawin ng babaeng kakasal? Kung ang babaeng ikakasal ay hindi naligo ng 3 buwan, nangangamoy, pagkatapos magulo ang buhok, magulo ang ulo, dadating ang mga langaw, dadating siya na may mga langaw na lumilipad sa paligid. Tapos sabihin, papasok na ang bride. Matatakot po yung lalaki ikakasal at tatakbo pa palayo. Kung titingnan natin ang isang kasal, ang babaeng ikakasal ay magiging pinakamaganda sa buhay niya. Tama po ba? Dapat panatilihin ng babaeng ikakasal ang kanyang puso at katawan
na malinis at nagagaya ka ng maganda. Siya nga pa pala, hindi ko alam kung ayos lang na sabihin ito ngayong oras na ito. Ngunit kapag nagkakasal po ako, nais ko sana na ang babaeng ikakasal ay magsuot ng malinis at maayos na damit. Kapag summer, naiintindihan ito na ang bride ay maaaring magsuot ng medyo short wedding dress dahil mainit. Ngunit kapag taglamig, nauhubad niya ang kalahati ng kanyang damit. Gusto ba ito ng mapapangasawa ninyo? O, pasensya na po ha. Sa palagay ko ay kailangan kong kausapin ang mga kabataan tungkol dito kahit isang beses man lang. Maaari bang magsuot ang babaeng ikakasal ng magandang damit na hindi ipinapakita ang katawan sa kasal niya? Marahil ang malinis at makitam na damit na isusuot ng babaeng ikakasal kay Kristo sa Biblia ay hindi gaya ng uri ng damit na ipinapakita ang kalahati ng kanyang katawan. Kapag nag-officiate po ako ng kasal, hindi ko alam kung saan ako titingin eh. Pasensya na po. Ang damit na ipinapakita ang kalahati ng katawan ng bride ay hindi po maganda. Nang makita ko po ito, hindi po ito maganda. May plano po akong sabihin balang araw ito, kahit gaano po balaano palalahanan ng mga taong namumuno po dito, tila hindi po ito ipapangaral sa mga taong may kinalaman dito. Anyway, ano po ang mangyayari kapag ang isang taong ligtas ay nakagawa ng kasalanan dahil sa dati niyang pagkatao na hindi pa nababago? Magkakasala po siya. Dapat tayong unti-unti mabago. Ngunit kung hindi pa rin tayo nababago sa mahabang panahon, maging ang mga naligtas na ay maaaring makagawa ng kasalanan sa kanilang puso, isip, salita at kilos. Ano ang mangyayari sa atin kung ganoon? Tingnan po natin sa Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12, verse 6 hanggang 8. Verse 6 hanggang 8. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Dito po, kapag ang anak ay may nagawang mali, pagagalitan siya ng kanyang ama. At kapag hindi nakinig ang anak, papaluin siya ng kanyang ama. Noong bata pa po ako, hindi ko masyadong maalala na pinalo ako ng aking tatay, ngunit palagi akong napapalo ng nanay ko. Mayroon akong 5 nakakatandang kapatid na babae. Ang mga magulang ko ay may 5 anak na babae at 1 anak na lalaki, kaya ako ang kamanghamanghang anak na lalaki. Kaya nung bata pa ako, sa palagay ko ay lagi akong binubuhat ng mga nakakatandang kapatid na babae at binubuhat ako hanggang hindi na sumayad ang mga paa ko sa lupa. Ngunit ang nanay ko po ay mahigpit. Nakikita niya kapag may nagawa akong mali. Tumitingin lang po ang nanay ko at walang sinasabi at ang nanay ko ay may nakasabit na patpat sa pader. Napakataas na hindi maabot ng kamay ko po yung patpat. Ang ibig sabihin po nito ay, hindi ko sasabihin sa iyo pero mapapagalitan ka. Hindi ako maya-maya pinapalo ng nanay ko. Ngunit, iniipon niya ang mga kasalanan ko at pagkatapos ay papaluin ako na sinasabi kong kailan at ano ang eksaktong nagawa ko. Itaas po ang pantalon mo. Itaas mo yung pantalon mo. Hindi ako makagalaw sa harap ng nanay ko. Maraming beses po akong napalo ng nanay ko. Dahil minamahal niya ako. Pinapalo po ba ng nanay ang anak na kinapopuotan niya? Hindi niya pinapalo ang anak na hindi naman niya anak. Pinababayaan lang ng Diyos ang mga hindi ligtas hanggang sa sila'y mapunta ng impyerno, ano man ang gawin nila. Gayunman, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga taong ligtas na mabuhay lamang ayon sa nais nila. Ang Diyos ay may ibang pag-uugali patungkol sa mga minamahal niya, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Kaya dapat po ninyong malaman na kapag nakagawa kayo ng kasalanan, kayo'y tiyak na parurusahan. Sa Hebreo chapter 12 verse 7, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anong anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Kung hindi didisiplinahin ng ama ang kanyang anak kapag may ginawa itong mali, pagkakamali po ito ng ama.
Kaya sa Kawikaan chapter 13 verse 12, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya, ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang dumidisiplina. Sa Hebreo 12 verse 8, ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Kapag ang isang taong ligtas ay gumawa ng pagkakamali, siya'y paparusahan. Maaring tayo didisiplinahin ng hindi natin nalalaman. Ang disiplina ng Diyos ay talagang ay darating sa maraming anyo. Ang disiplina ay maaaring mahayag sa maraming paraan, pisikal, mental o material. Noon pong si David ay nagkasala, pinatay ng Diyos ang anak niya, tama po? Kaya kung ang magulang ay may ginawang mali sa Diyos, maaaring ang anak niya ang saktan ng Diyos. Kung kayo ay umaasa sa material na bagay, nang higit kaysa sa Diyos, ay aalisin ito ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na papaluin ng Diyos ang katawan at magkakaroon ng sakit at lahat ng ito ay parusa na. Dahil sa disiplina, ay maaari kayong magkasakit. Alam po ba ninyo ito? Ang disiplina ng Diyos ay dumarating sa maraming anyo. Mental man o material. Kaya nga ang mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano ay dapat na matakot sa disiplina. Gaano man kasama ang gawin ko, ay hindi ako papaluin ng Diyos dahil ako ang bunso. Anong ibig sabihin mo nun? Gaano man ang kasamaan gawin ko, hindi ako papaluin ng Diyos dahil ako ang bunso. Walang bunso sa harapan ng Diyos. Kung kayo ay hindi dinidisiplina, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas. At hindi mga tunay na anak. Kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Gayon pa man, hindi hinahayaan ng Diyos sa mga taong ligtas na mamuhay ayon sa gusto nila. Dahil iniibig sila ng Diyos. Alam niyo po ba ito? Dapat po ninyong malaman ito. Kung tayo ay susunod naman ng maigi, ay pagpapalain naman tayo ng Diyos. At kung tayo naman ay susuway sa Diyos, papaluin niya tayo at kukunin sa atin ang lahat ng bagay. Alam niyo po ba ito? Kaya dapat tayong maging maingat. Kaya sa mga mas malalaking kaso, kapag ang isang tao ay nakagawa ng seryosong kasalanan, pinaparusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya kung titignan po ninyo sa Gawa chapter 5, makikita doon si Ananias at Safira. Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? So pareho silang pinatay ng Diyos. Sila po iligtas, subalit nagsinungaling sila sa Espiritu Santo kaya't pinatay sila. Bakit po? Upang maging halimbawa sa lahat. Kaya sa Gawa 5 verse 11, sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. Kaya sa unang Korinto 5 verse 5 ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Kaya may mga pangyayari kung saan ang Diyos ay binibigay ang katawan ng isang taong ligtas sa dyablo. Gayunman, ang espiritu ng taong iyon ay ligtas at hindi mapapahamak. Maging sa ganitong masamang pangyayari po. Anyway, dapat po ninyong malaman na mayroon pong disiplina. Huwag po ninyong isipin na ayos lang para sa isang taong ligtas ang magkasala. Ngayon, pagkatapos ninyong maligtas, magkakasala pa ba kayo ulit? Hindi nyo ito maaaring gawin, tama po? Ngayon, ay hindi na lamang tayo, hindi dapat magkasala, kundi dapat tayong lumago sa pananampalataya sa isang banal at sakdal na paraan, araw-araw gaya ng ating makalangit na Ama. At mamuhay ng buhay na nakakapagbigay po ng lugod sa Diyos. Kaya hindi na tayo dapat magkasala, kundi dapat po tayong lumago sa pananampalataya at mabuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami na inibig mo kami ng una noong hindi ka pa namin kilala at noong kami ay mga makasalanan pa. Ikaw ay nagpadanak ng iyong dugo at namatay sa halip na kami upang mapatawad ang aming mga kasalanan magpakailanman. Kaya't kami na mga naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, pakiusap, itayo mo po kami ng panibago at banal sa pamamagitan ng iyong salita, araw-araw, upang kami ay makapamuhay lamang para sa kalooban at kaluwalhatian mo, O Diyos, sa nalalabi naming buhay. Kung minsan kami mahina at madalas
na sinusunod ang mga pagnanasa at sumusunod sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan. Kaya Panginoon, mahabag ka po sa amin, paliwanagin mo po kami at sawayin kami araw-araw upang kami ay maging banal sa bawat araw sa pamamagitan ng iyong salita ng katotohanan at maging karapat-dapat na pumasok sa iyong kaluwalhatian. Nawa Panginoon, ang iyong Espiritu ang mamuno sa amin, sa aming buhay at pakiusap, tulungan mo po kami na makapagbigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Amen.